Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Eto na, mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pasok sa 100 most influential peoples of 2024 ng Time Magazine. Ronda Pilipinas. Luzon Grid, isa sa ilalim muli sa Red Alert mamayang hapon. Ronda Pilipinas. Pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan, pinasinungalingan ni Governor Mamba. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating sisiyasatin natin atras abanting solusyon ng PUV modernization. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat na sawi sa kagutuman sa Gaza, lumobo na sa halos 14,000. Ronda Pilipinas. Balitang papalakasan Lasal angat sa top seed ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz, Phil-Am na si Nicole Scherzinger wagi ng Best Actress Award sa Laurence Olivier Awards. Ronda Pilipinas. At hindi maayos na label sa mga binibentang produkto, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At pagkain ng bubble gum, pagkain ng bebel gum, nakakatalino nga ba? Mamaya, alamin natin. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Notorious siguro naman nabalitaan nyo na, viral po ito sa social media, itong si Raymond Almazan ng Meralco Boats. Basketball player po ito. Ito'y pumasok po sa busway dyan po sa may EDSA at parang lang naman. Parang nagbabayad. Nanunuhol. Ang problema dito ay merong video. Meron ba tayong video nun? Meron? Labas mo nga. Sabi nila, nagbabayad daw ng pera eh. Sabi nila, kulay orange daw. Ano ba yung kulay orange na pera? 20, di ba? 20 yata yun eh. Labas mo nga. Doon sa mga nanonood sa Aliw Channel 23. Yan. Akala ko bugkos. Yun pala. Pambira. Pagka kayo personalidad at kilala kayo, maging huling-huli. Huling-huli. Ay, nako, masama po yan. Tandaan nyo, marami na hong camera ang nagkalat. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Live na tayo sa DWIZ-AM, Metro Mega Manila. Live sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, ang Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sa magiging weather natin, weather at makakaranas ang buong kapuluan ng isolated rain showers dahil sa localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyan pa rin nakakaapekto sa buong bansa ang tinatawag na easterlies. Gayunpaman, makakaranas pa din ng mataas na temperatura na hanggang 38 degrees Celsius ang Tugigaraw, hanggang 35 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 34 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, Zamboanga at Davao. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang hangin at mahina hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang patuloy na pag-iiral o ang iiral sa buong Pilipinas. Ronda Pilipinas. Samantala, narito ang isang report. Pangulong Marcos, pasok po siya. Pasok sa 100 most influential people of 2024 ng Time Magazine. Hindi pa tapos yung 2024. Meron na palang People of the Year, no? Mga People of 2024. Okay. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Pasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 100 most influential people of 2024 ng Time Magazine. Kinlala ng Time ang mga hakbang ni PBBM sa economic recovery matapos ng pandemya at kung paano niya iniaangat daw ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Pinuri rin ang tindig o paninindigan ng Pangulo sa teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Sa 2024 Time 100 issue, binanggit na sa kabila raw ng mga nangyayaring problema sa Pilipinas ay sinisikap ni Pangulong Marcos na maibangon ng kanyang pamilya at ang buong bansa. Matatandang nakapasok din sa 100 most influential people ng Time Magazine ang iba pang mga dating leader ng bansa na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017 at dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2013. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magtipid tayo ng kuryente dahil muling isa sa ilalim sa red alert status ang Luzon Grid mamayang hapon. Bunso nito ng manipis na power supply dahil na rin sa forced outage ng 19 na power plants habang isa lamang ang gumagana kaya naabot sa 1,891 megawatts ang unavailable sa grid. Laki ah! Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ang red alert status mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Naku, delikado. Ako maaga ako natutulog eh. Yellow alert naman mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Inilabas ng NGCP ang yellow alert status kung hindi sapat ang operating margin upang mapunuan ang contingency requirement ng transmission grid. Samantala, naka-yellow alert din. Naka-yellow din pala sila. Naka-yellow alert din sa Visayas simula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Mahaba ito. Ito'y dahil anong dahilan? 13 planta ang naka-forced outage sa Visayas. Ronda Pilipinas. Ewan ko kung ano mga nangyayari ngayon dahil for the past 2 years na yata, 'di ba? Sinasabi ng gobyerno na mas titindi yung El Nino. Tapos last year nagsasalita din si Pangulong Marcos na mas grabe talaga yung El Nino ngayon. Oo. Kaya dapat wala tayong ganire. Sino dapat ang tawagan diyan? DOE? Oo, Department of Energy. Ano na nangyari sa inyo dyan? Bakit may mga ganire? Sige, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Pinasinungalingan ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa mga universidad at mga kolehiyo sa Cagayan. Git pa ng Cagayan Governor na hindi lamang Chinese students ang tinatanggap nila, maging Indian, Indonesian, ay naka-enroll din sa ilang universidad sa Cagayan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Governor Mamba, nasa 473 students lamang ang naka-enroll sa isang universidad sa
lalawigan. Exaggerated po kasi yung mga figures na sinasabi nila 5,600, 4,700. Ang naka-enroll po dito sa St. Paul po, dahil doon lang ho naman sila nag-enroll ngayon sa St. Paul University dito is 473. Kaya nasan po yung 4,007 or 5,000 na sinasabi nila? We have may mga universities po kami dito talagang magagandang universities. St. Opo. Paul, St. Louis, University of Cagayan Valley, and the Cagayan State University. Opo. They have internationalization programs po ito. Applying po sila sa CHED because I think this is one of the requirements for them to become autonomous. Anya, ang mga nasabing Chinese students ay may endorsement pala mula sa CHED at Bureau of Immigration. Gayon din sa kanilang paaralan. Binigyan din ng gobernador na walang katotohanan ang sinasabing diploma fee. Ito yung 2 million. Kung saan nagbabayad, ayun na, ng 2 million pesos ang mga Chinese students sa Cagayan upang makakuha ang kanilang makuha ang kanilang mga degrees kahit hindi dumadalo sa klase. Ang gatekeeper po niyan is the immigration. Sila po ang gatekeeper dyan. Di naman ho kami. Basta kami, we play host and we will see to it na walang masasabi mga turista at mga foreign students namin how we treat them yan. Hindi ho kami nagdi-discriminate ng kahit kanino. This is the kind of family na sumisira dito sa amin. Sinasabing diploma mill kami. Wala akong diploma mill dito. He should know that. And he should prove that kung talagang mapuprove niya yan. Dapat pala ang kausapin natin ng BI at saka CHED. Tama si Governor. Alam naman anong gawin nila. Hindi nila tatanggapin. Yan ang tinig ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Ito, follow up. Isang report. Sinasabing diploma fee ng mga Chinese students sa Cagayan para makakuha ng degree, pinaiimbestigahan na sa CHED. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat daw na imbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED ang sinasabing degree for sale sa ilang mga higher education institutions o kolehiyo at universidad sa lalawigan ng Cagayan kung saan nagbabayad ng 2 milyong piso ang mga Chinese students. Ayon kay Gatchalian, dapat kumilos agad ang CHED sa balitang ito na ang mga recipients ay mga dayuhang estudyante kabilang ang mainland Chinese students. Isiniwalat ni UP Professor Chester Cabalsa na may mga dayuhang estudyante na nagbabayad ng hanggang 2 milyong piso kapalit ng degree sa kolehiyo kahit naman talaga o kahit hindi sila sa pag-aaral. Giit ni Gatchalian, hindi dapat gawing diploma mill ang ating mga higher education institutions. Minamalitaan niya nito lahat ng kanilang mga hakbang para lang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Giit ni Gatchalian, dapat ay patawan ng karampatang parusa at multa ang mga higher education institution kasama ng kanilang mga opisyal na pumapayag sa ganitong kalakaran. Dapat ay iparating natin sa buong mundo na hindi for sale ang mga diploma mula sa ating mga higher education institution o kolehiyo at universidad sa bansa. O narito napaulat na dumami bigla mga estudyante mula sa China na nag-aaral sa iba't ibang university sa lalawigan ng Cagayan kung saan itatayo ang karagdagang EDCA sites ng Amerika. Ito sa Patrol 19. Ate Selly. Yes. Actually, yung nakita ko yan, hindi lang 2 million merong table Depende sa kurso. Ay, gano'n? So, ibig sabihin, kung medyo mabigat yung degree na gusto mong makuha nang hindi ka pumapasok, mas mataas ang ibabayad. Nakakalungkot naman, no? Yes. Oo, ibig sabihin na corrupt yung ilang mga official ng ilang mga higher education institution ng yung mga universities and colleges dito sa ating bansa. Nakakalungkot talaga kasi baka ma-question yung mga graduates natin galing dyan sa Cagayan. Totoo. Na makakasabihin, graduate ito, bakit mukhang wala itong alam? Hindi naman, di ba? So, dapat talaga agaran itong imbestigahan ng Commission on Higher Education. At kanina, nang i-text natin itong Senator Chis Escudero, siyang chairman ng Committee on Higher Education, finally, sumagot na, di ba? Recently, medyo na nahimik, Oo nga, ito pa naman yung napabalita. Binalik na ba? Binalik na? Ang alin? yung plate number 7, sabi niya babalik daw niya Hindi daw niya ginagamit.
Yun ang hindi ko natanong kung ano. Sabi niya, ibabalik daw niya dahil kamag-anak yata yung nasa loob ng sasakyan eh. Kamag-anak. Asawa kaya? Hindi natin alam kung yan. sino sa kamag-anak. Ibubulong ko sa'yo. Pero- Wala tayo sa ere. Pero siya, kanyang suggestion doon sa nagsiwala tungkol dito sa degree for sale, mag-file ng complaint sa CHED Tama. para daw yung CHED ay makapag-imbestiga sa Tama. pamagitan ng pag-i-issue ng show cause order doon sa St. Paul's University sa Tugigaraw. Oo. So, kailangan daw may complaint doon sa hindi simpleng lang yung kanyang gagawin, kung hindi, mag-file ng complaint para maging basihan ng investigasyon ng Commission on Higher Education. Yun. Maraming salamat, Ate Selly. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Nagre-report ng live si Ate Selly Ortega Bueno. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, may pag-uusapan tayo. Meron ditong sisiyasatin. Isang topic na lahat ay makaka-relate tayo. Lahat ho lalong-lalo na sa Metro Mega Manila dahil itong PUV modernization. Yung mga jeepney na hindi pa nag-consolidate hanggang April 30 na lang. Di ba? Ano ngayon? 18. Naku, ilang araw na lang. Oo, hanggang 30 at wala nang ayon kay as per Pangulong BBM, wala nang extension. Sige, pag-usapan natin. Siyasatin natin, panoorin, pakinggan, atras abanting solusyon ng PUV modernization. Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Dito lamang Abril 15 nang ilarga ng mga transport groups na Piston at Manibela ang kanilang panibagong tigil pasada na tumagal hanggang Abril 16. Ito'y bilang pagtutol pa rin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Bagamat makailang beses nang pinalawig ang deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga PUV operators at drivers, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang April 30 na lamang ang palugit. Ayon kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, wala naman masamang maghayag ng saloobin ang mga transport groups. Subalit, hindi dapat makompromiso ang kapakanan ng mga daan-daang libong pasahero. Clearly, kahit na nakailang extension na po tayo, talagang decided naman silang magsumama. I think there is a way that people can express themselves, make their positions clear, pero wag po nating parang i-hostage or apektuhan yung ating mananakay. Parang, parang we could strongly say our position, pwede kayong mag-rally. No need to go on strike. When I say mag-rally, mag-express tayo ng ating sentimiento sa kalye. Ginagawa naman po normal yan ng mga workers. Tapos, Ilang beses na rin anya nilang pinulong ang Piston at Manibela kaugnay sa PUV modernization. Bukod pa sa nagpapasaklolo rin ang dalawang transport groups sa Supreme Court. nagpunta na po ata naman sila sa Supreme Court. Opo. So the fact na pumunta ka na sa Korte Suprema, it is like saying na let the court decide. Dahil alam mo, sa tagal na namin nag-uusap, lalo na sa grupo ng Piston, I think it's clear that we have already agreed to disagree. Meron na kaming talagang hindi agreement. Marami naman kaming naayos, pero merong talagang isang hindi pwede. Ayaw nila ng consolidation. So I think let the court decide. Nilinaw naman ni Piston President Modesto Camo di Floranda na hindi sila tutol sa modernization. Bagkus, ang kanilang panawagan ay ibaba ang presyo ng modernong jeep at i-remodel ito alinsunod sa tinatawag na Philippine Standards. Sa balangkas ng rehabilitation na manatili yung ating mga jeepney, i-remodel siya. Kasi kung titingnan lang po natin, batay doon sa 2017-011, ay ilalagay lang yung pintuan sa kanan, itataas yung bubong, at magpapalit ng Euro 4 engine. Kasi ang ginamit nila sa
sa programang ito, yung usapin ng emission ng Cleaner Act Law. Ay sinasabi rin natin sa DOTR at sa LTFRB at nung kinausap po tayo ng Office of President noong March 7 ng 2023, ang sabi natin, pag ang makina po ay in-overhaul, consider of brand yan. Ang lumalang po dyan yung pinakahalang makina. Pero yung lahat ng mga piyesa niyan ay puro brand new. Samantala, iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na simula Mayo 1 ay ituturing ng kolorum ang mga operators na hindi nakapag-consolidate ng mga prangkisa at nabigong sumali sa kooperatiba. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Chofilo Guadiz III na hindi pa huhulihin ang mga kolorum na bigong makapag-consolidate dahil meron pang susunding proseso. Nagtataka rin si Guadiz sa tila urong-sulong na desisyon ng dalawang nasabing grupo sa issue ng consolidation. Kumbinsido ang LTFRB chief na kahit anong paliwanag pa nila sa mga tumututol sa modernisasyon ay tila sarado na ang mga isip nito. Noong 2017 pa po ang programang ito. Nakapitong announcement na po. Itong huli si Pangulo na ho ang mismong nag-extend ng 3 buwan. Pero kahit na ganun pa man din, nagpakita na ng gandang loob ang ating Pangulo, ayaw pa rin nila. At the end of the consolidation period, ganun din ang sinasabi nila. Hindi kami magko-consolidate, mag-strike kami. So kahit anong gawin po natin, talagang yun na po yung kanilang stand. Hindi mo na po mababago yun. Itinanggi rin ni Asik Guadiz ang akusasyon ng Piston at Manibela na may ini-endorsong modern jeepney manufacturer ang LTFRB dahil desisyon ito ng kooperatiba. So wala ho kaming ini-endorse at wala ho kaming sinasabing bumili ka ng sasakyan sa bansang ito. At saka sir, yung pagbili ng sasakyan would still be 3 to 4 years from now. Ang hinihingi lang po namin sa kanila, bumuo sila ng kooperatiba for an effective fleet management. Pansin po ninyo sa daan sir, kung hindi traffic hours, ilan ho bang sakay ng isang jeep? 3, 4. Di ba sayang po yun? Ngayon, pag may fleet dispatching ka, pag lalabasin mo lang yung jeep kung puno na, so, hindi po nasasayang yung gasolina, yung carbon monoxide po natin, at saka yung traffic na address. Yun po ang gusto namin maayos sa ngayon. At yun pong sa pagbili ng sasakyan, would still be after 3 years pa po. Marami pa pong proseso ang dadaanan. Naniniwala naman ang siyasa team na ang pagbalanse ng gobyerno, partikular ng Department of Transportation, sa negatibo at positibong epekto ng modernisasyon ay dapat tutukang maigi. Bagamat maganda ang layunin, sadyang hindi maikakailang may mga maapektuhan. Lalo na ang mga pasahero na tila hindi makapagreklamo tuwing magtitigil pa ang mga transport groups. Mahalagang maglatag din ang mga mambabatas na mga remedyo para maging patas sa lahat ng modernization program para sa kapakanan ng nakararaming mamamayan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang kalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Pilipinas! At abang ang susunod na kabanata. Alamin natin. Tuloy-tuloy na yan. Okay. Tena na sa ating Let's Prove It. Ha? Doon sa mga malapit na magkaroon ng exam. Ha? Sabi nila, para mataas ang score mo sa exam, kain ka ng bubble gum. Pagkain ng bubble gum, nakakatalino nga raw ba? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it!
Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa NIH.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Feeling ko marami mong bubble gum. Teka muna. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong mga gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay nyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa Sports. Keep it fun, game responsibly. Pilipinas, ang oras! Oras Pilipinas, 31 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Ito yung mga balita at impormasyon ngayon. Tanggap tayo ng report. COMELEC mag-hain ng motion for reconsideration sa Supreme Court kontra sa desisyon na lumahok ang Smartmatic sa mga susunod na bidding. Ano to abuse of authority yata yung di ba? Alamin natin ang report ni Patrol 5 Ayo Pangko. Kuya Aya, go! Inihanda na ng Commission on Elections o COMELEC ang ipadadala nitong komunikasyon sa Office of the Solicitor General para maghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court para makasali sa mga susunod na bidding. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kakausapin nila ang Solgen para sila ay katawanin sa nasabing issue. Sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections nang i-disqualify nito ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 elections. Sa desisyon ng NBank, hindi daw dapat agad dinisqualify ang Smartmatic dahil wala pa naman sa panahon ng bidding nang magdesisyon ang COMELEC. Pero Paninindigan ng COMELEC na dapat ma-disqualify ang Smartmatic dahil sa pagkakasangkot nito sa suhulan noong 2016 elections. It is Patrol number 5. Ay pang para sa Pelmetolo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pero tuloy pa rin yung deal ng COMELEC, no? Sige, isa pa pong report. Pagtiyak ng Iran sa kaligtasan ng 4 na Pinoy seafarers na na-hijack na Portuguese vessel. Ikinalugod ng isang kongresista. Pinakakain daw at saka nakakausap daw ng mga kababayan natin, yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya maganda. Alamin natin ang report ni Patrol Loven, Tina Nolasco. Tina! Ikinatuwa ni Kabayan Party List Representative Ronzalo ang pagtiyak ng pamahalaan ng Iran na pinapangalagaan nila ang 4 na Pilipinong marino na kabilang sa mga crew ng Portuguese vessel na na sinamsam ng Iranian Navy sa Strait of Hormuz nitong weekend. Ayon kay Salo, nakipagpulong siya kay Iranian Ambassador Yusuf Ismail Sadeh at tiniyak nitong ligtas ang 4 na Pinoy seafarers sa isang pasilidad na itinayo para makontak ng mga ito ang kanilang pamilya. Kasunod din ito ng pangako ng Ambassador kina Department of Foreign Affairs Enrique Manalo at Undersecretary Eduardo de Vega sa kaligtasan ng mga Pilipino. Habang sa ngayon, pinakamahalagaan niya ay ang pagpapauwi o
repatriation sa ating mga kababayan na kinakailangan anya ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Totong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Ruling ng Korte Suprema na nagsasabing umabuso ang COMELEC sa pagdidisqualify sa Smartmatic tila atrasado na ayon sa isang senador. Kasi natuloy na yung deal. Andun na, pumupunta na nga sa Korea. No? Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Oo, medyo atrasado na yung paglabas daw ng desisyon ng Korte Suprema na nagsabing nakagawa ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections sa agad na pag-disqualify sa Smartmatic bago pa man ito nakapagsumite ng mga bidding requirements o bidding documents. Ito ang kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay dahil may pinasok ng kontrata ang COMELEC sa bagong election system provider mula sa South Korea. Kaya ayon kay Pimentel, magbibigay panibagong sakit ng ulo sa COMELEC ang naging ruling ng Korte Suprema. Magiging problema niya ng COMELEC ay kung paano ang gagawin ngayon sa Smartmatic. O narito ipinagkaloob na ng COMELEC ang kontrata sa Automated Election System Provider na Miro System na isang Korean company. Ito na ang kumpanya na gagamitin para sa automated election system para sa midterm elections sa susunod na taon. Ito sa Patrol 19. Saka Ate Sally, ongoing pa yata yung kaso no? Hindi pa yung bintang ng sa Smartmatic na merong anomalya doon sa 2016 at saka 2020. Kaya nga, oo, meron pang nakabinbin na kaso. Oo. So baka dapat ma-address muna yun. Paano kung mapatunayan na may basihan? Eh di talagang disqualified na itong Smartmatic. Alam ko marami ng mga politiko ang medyo allergic dito sa Smartmatic dahil sa mga allegation na yung nagagamit sa magic itong Smartmatic. Smart magic. Smart magic. Pero Smart anyway, magic. Yun nga, medyo siguro baka dapat naagahan ng Supreme Court yung kanilang naging ruling bago pa man nagkaroon ng decision yung bidding, ano ba to, yung itong COMELEC kung kanino i-grant yung kontrata. So nangyari, nag-grant na, nagkapirmahan na, paano ngayon? Saka anong lumabas. Remedy meron? Anong remedy meron sa Smartmatic ngayon na nagkaroon ng decision ang Supreme Court na sinasabi nagkaroon na ng grave abuse of discretion daw itong COMELEC. Saka mababaliwala na. Ang sabi ng Korte Suprema, yung deal ng COMELEC sa Miro ay hindi illegal. Pwedeng ituloy, ibig sabihin. Oo, di ba? Kaya itutuloy nila. Oo, parang pinaasa pa ba nila Smartmatic na wala naman pala naasahan? Oo, di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Chairman Sabi niya, sige, sa susunod, sali na lang kayo. Parang ganun. Oo, better next time na lang sa kanila. Oo, tama. Pero for now, naibigay na namin dito sa Miro. Correct. So sila na yung gagamitin para nga sa automated election natin sa susunod na taon. Iyon. Salamat, Ate Sally. Okay. Back to you. Si Sally Ortega Bueno. Maraming salamat, Ate Sally. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pangulong Marcos nakipagpulong kay dating UK Prime Minister Tony Blair sa Malacanang. Andiyan pala si Tony Blair. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, tinalakay ng dalawa ang pakipagtulungan sa Tony Blair Institute for Global Change sa iba't ibang mga inisyatibo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sina Pangulong Marcos at Blair. Noong nakarang taon ay nagkita na rin ang dalawang leader sa World Economic Forum o WEF bilang sideline ng dinaluhang event ni PBBM. Unang nagkita ang dalawa noong September 2022 sa 6 na araw na official visit ng Pangulo sa New York. Nabatid na natalakay daw ng dalawa ang ukol sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARM, food security, climate change at tungkol naman sa trade o kalakalan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. Oy, sa mga lalabas yan at mamamalengke at mag-grocery, alam nyo ba yung hindi maayos na label nung mga tinitinda sa mga palengke, sa grocery, sa mall, ay bawal na bawal yan. Oo, alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito report. Mula kay Angelo Bain. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Hindi maayos na label sa mga binibentang produkto? Nako! Bawal ito. Karapatan ng bawat mamimili na makita ang mga impormasyon tungkol sa produkto na kanilang binibili. Bagamat ang presyo at expiration lang ang kadalasang tinitingnan, dapat ang product label ay kompleto pa rin ang nilalaman. At dahil kulang sa label, wala kang kamalay-malay na ang produktong nabili mo. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 3720, mahigpit na ipinatutupad ang labeling sa mga binebentang produkto. Ayon sa batas, dapat ang label ng bawat produkto ay tama, wasto, malinaw at nababasa. Nakasaad din sa batas na dapat sa labeling ay makikita ang mga sumusunod. Una, product name. Pangalawa, ingredients at net content. Pangatlo, weight. At pang-apat, manufacturer ng produkto. Kung ang produkto naman ay repack, dapat makita kung sino ang nag-repack, ang importer, producer at distributor ng produkto. Lalong-lalo na ang expiry date nito. Ang sino mang lumabag at hindi sumunod sa tamang labeling ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang 5 taon. Ayon naman sa Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang pagbebenta ng expired na produkto at hindi paglalagay ng malinaw na labeling ay may kaparusahang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 5 taon. Maaari ring magmulta ng hindi bababa sa 5,000 piso at hindi higit sa 10,000 piso. Kaya naman sa mga nagbebenta ng produkto, laging gawing priority ang safety ng customer mo. Hindi lang yung puro kita ng negosyo ang nasa isip mo. Magbigay ng quality product at quality na serbisyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Kaya bawal na bawal yan. Huwag nyo gagawin. Pagka nakakita kayo ng ganyan, pwede nyo isumbong. Okay, eto na. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo, 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 panalo. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ito na. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang ang manalo ha. Kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-88 6424 kasama ng inyong pangalan /edad /address ang 4 combinations of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon, ikalawang kombinasyon pa lang ito ha, for today, sa letrang W, ha? Sa letrang W, 27. Okay? W, 27. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag panalo sa bingo, plus sa saya. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Buong Pilipinas ang ating oras. Ha? Mag-11 na? Pambihirang bilis ng oras 12 oras bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Uy, abangan nyo yan ha? Abangan nyo yan. Mamimigay kami ng 1 million pesos. Ang daming pera. No? Mimigay tayo ng 1 million pesos sa ating 1 milyong pasasalamat network. Liu
Broadcasting Corporation. Okay, tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, dun ho sa mga gusto makipag-partner ha, sa PCSO. Marami nagtatanong yan. Paano ba makipag-partner bilang partner agency ng PCSO? Alamin natin sa report ni May Barreto. Madali lamang maging partner agency ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng kanilang programang Institutional Partnership Program o IPP. Bukod sa mga medical assistance na ibinibigay ng ahensya sa individual na Pilipino, maaari na ring humingi ng tulong ang mga pribadong grupo tulad ng non-governmental organization o NGOs. Ayon kay Jerusa Arnante Homo, Division Chief, Charity Assistance Department ng PCSO, pinadali na rin ang proseso kung paano magiging partner agency ng ahensya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. They have to be first accredited by DSWD. Or two, hindi lang siya registered, licensed siya dapat to operate. Kung accredited ka, we are confident. Yes, pwede certified. Pwede tayo maging partner. So, ang critical lang is there's application form if you fill up nila, and then the project proposal na medyo yung pag-iisipan nila para magsuswap sa direksyon ng PCSO. And then, actually yun lang, dalawa lang siya. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. May Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumampa na sa mahigit 14,000 mga bata ang nasawi sa Gaza Strip dahil sa patuloy na kaguluhan sa Israel. Ayon kay United Nations Children's Fund o UNICEF Executive Director Catherine Russell, marami na rin ang nasa bingit ng kagutuman. Batay naman sa United Nations Entity for Gender Equality at Empowerment of Women na kada 10 minuto ay meron matay sa nasabing lugar. Matatandaang nagsimula ang gera noong Oktubre 7 sa pagitan ng grupong Hamas at Israel. Ronda Pilipinas! Samantala, para sa ating balita mabalakasan, Lasal angat sa top seed ng UAAP 76 sa women's volleyball. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Three-way tie ang mayroon ngayon sa top spot ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ito ay nang matalo ng De La Salle University ang Adamson University matapos makapag-reset set 1 dahil sa pagkapanalo, angat na sa top seed ng Lasal kasama ang University of Santo Tomas at National University 10-2 win-loss record. Ang tagumpay ng Lasal ay mula una ni Shevana Laput na gumawa ng 24 points at Thea Gagate na mayroon namang 12 points. Sa sigido ang De La Salle University upang makuha ang twice-to-beat advantage. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz tayo, film na si Nicole Scherzinger. Wagi ng Best Actress Award sa Lawrence Olivier Awards. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, wagi ng Best Actress Award ang Filipino-American na si Nicole Scherzinger para sa kanyang role sa West End musical revival na Sunset Boulevard sa ginanap na 2024 Laurence Olivier Awards. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ng dating Pussycat Dolls member ang kanyang tuwa sa pagkakapanalo niya ng Best Actress nang gampanan niya ang role bilang Norma Desmond. Ayon sa kanyang caption, sinabi nito ang mga katagang, "It is an honor, joy and privilege to be recognized for your work kung saan
Proud umano siya sa pagsasabing isa na siyang Olivier Award winner, sabay sabi nito ng back where I was born to be. Sa isang hiwalay na post, mapapanood naman ang isang video ng speech ni Nicole kung saan naging emotional ito ang kanyang kauna-unahang Olivier Award. Sa kanyang speech, sinabi nito na mula Hawaii, lumaki siya sa Kentucky sa isang simpleng pamilya kung saan noon pa man umano ay gusto niyang maging isang singer at gumawa ng maraming musical. Harap umano siya ng maraming roles na gusto niyang gampanan at sa totoo lang umano, hindi kasama sa pangarap niya ang role na nagpanalo sa kanya ng Best Actress, ang role ni Norma Desmond dahilan para magtawanan ng audience. Ngunit gumawa umano ng paraan ang Panginoon dahil ang role na Norma Desmond pinaka-ballsiest at bravest things na ginawa niya. Samantala, bukod kay Nicole, nakuha rin ni Sarah Snook ang main Best Actress para sa performance nito sa The Picture of Dorian Gray. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may tumakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Feel ang pala yan, ano, si Nicole? Galing-galing yan. Bait-bait pa. Oo, feel ang pala yan. I'm kind of proud. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Medyo mabigat yung ating patama quote of the day. Ang ating patama quote, pwedeng nakalimutan mo na, pero hindi ang Panginoon. Ayun. Oh. Lalong-lalong na doon sa mga ginawa mo before. Ang Diyos naman nakikita lahat-lahat, ha? Maski yung dapat mong gawin na kabutihan na supposedly na gagawin mo, ay alam din niya na hindi mo gagawin. Oo. Kaya yung mga ginawa mo before na akala mong nakalimutan na ng iba, ay hindi siya nakakalimot. Pero alam mo, ang Panginoon ay madaling magpatawad. Yung grasya niya, yung grace niya talaga, very rich. Ayan. Ang kailangan dyan ay hindi na kailangan paghirapan yan. Ang kailangan dyan ay i-enjoy. Ayan. Yan ang ating patama quote of the day. At yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Forty Topacio and Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Kapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday,